8:00 ng gabi nang tawagin ako ni Daddy mula sa aking kwarto. Mom, ano po bang sasabihin niyo? Umiikot ang aking mata habang binabaybay ko ang hagdan pababa. Pupunta ka sa Isla de Concepcion. Bungad ni Daddy nang makaupo ako. Hindi niya man lang nahintay na magsalita ako. What? Hindi makapaniwalang saad ko. But Dad, why me? Bakit hindi na lang si Serafine? Umuugo ang napakataray na boses sa kabuuan ng malawak naming sala. Ano ka ba, Zari? Seryosong ani ni Daddy. Ayaw mong ipadala kita sa ibang bansa para mag-handle ng mini coffee shop doon. Hindi na kita maintindihan. Anya pa. Alam kong ginagawa niya ito para malayo ako sa mga barkada ko. Medyo may pagkapasaway din kasi ako. Sa edad na 26 ay nasisermonan pa ako ni Daddy. Dahil sa bisyo ko tulad na lamang ng madalas na pagbabar at paninigarilyo. O sige, mamili ka. Ikaw ang paparoon sa Paris o ikaw ang tutungo sa isla? Nakataas ang kilay niya at talagang nawawalan na ng pasensya. Abuhin na ang kulay ng buhok ni Daddy at dapat ay hindi na nai-stress pa. But sadly, I'm here. Let me think, Dad. Give me one day. I'll call you to say my answer. Saad ko, tsaka padarag na tumalikod. Naglakad ako paakit muli sa kwarto. Narinig ko mabigat na pagbulong niya, pero hindi ko na lamang yun pinansin. Ang isla kasi na tinutukoy niya ay ang lugar ng Mindoro. Mahirap ang signal doon at nasisiguro niyang hindi na ako makalalabas doon dahil walang bar doon kung hindi mga beach at baryo lamang. Napahinto ako nang masilayan ko si Zera na nasa veranda ng kwarto niya. Kalahati ang pagkakabukas ng pinto ng kwarto niya, kaya nakita ko siya. Naglakad ako papalapit sa pinto. Halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sigurado akong hinihiling niya na huwag siyang ipadala sa Paris. Nagring pa ang phone niya mula sa kamay niya at kaagad na sinagot yon. Tres? Bakas ang pagkakasabik sa kanyang tinig. Matagal bago siya nakapagsalita. Ipagpaumanhin mo ngunit wala pang kasiguraduhan na makakarating ako riyan. Anya, bigla akong nakaramdam ng konsensya. Sa pagkakaalam ko ay taga Mindoro din ang boyfriend niya. Ngunit wala akong ibang pwedeng piliin dahil hindi ko masyadong saulado ang pagpapatakbo ng business nila Daddy sa Paris. Bagsak ang mga balikat ko na bumalik sa aking kwarto. 10:00 ng gabi nang maisipan kong lumabas kesa naman hayaan na aking sarili na kainin ng lungkot dahil sa nalaman ko. Give me another tequila please. Saad ko sa gwapong bartender. Ni hindi ko na itanong kung talaga bang bartender siya dahil hindi naman siya naka-uniform. Pero kasi siya ang nasa bar counter. Tuksidong itim ang suot nito na animoy may espesyal na bisitang kakaharapin. Nasa isang sikat na clubhouse ako na mga expensive na tao lamang ang nakakapasok. Pero dahil nga sa anak ako ng kilalang negosyante ay napakadali ko lamang malusutan ng mga bouncer na nasa entrance. Hey miss! Isang gwapong lalaki ang naupo sa tabi ko. Nakailang shots na rin ako kaya medyo high na. Malagkit ito kung tumanaw sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Sa halip ay tinanaw ko ang lalaki na nasa bar counter at ang katabi ko. Ayokong isipin na magkapatid sila dahil baka guni-guni ko lamang yon. Pero talagang may pagkakahawig ang dalawa. Nakasimangot ang isa, yung nasa loob ng counter at tila naiirita sa lalaking katabi ko. Lalo na nang muli itong magsalita. Are you still gonna ignore me if I lick you? Nakangising anito. Matapos ay kinagat pa ang kanyang labi nang mapatingin ako sa kanya. Are you nuts? Ngiwing saad ko. Tsaka umirap. Your tequila, ma'am. Galit na ibinagsak ng bartender ang baso na may lamang tequila para makuha ang atensyon ko. Matapos ay tumalikod na tila may galit na itinatago. Pakipot. Bulong pa nung lalaki. Matapos ay lalong lumapit sa akin. You wanna play some game? Nakangising anya. Kaya nginisihan ko na rin siya. Wala akong balak na pumatol sa kanya. Sasakyan ko lang ang gusto niya. Tiningnan ko siya ng mapang-akit. Kahit napasaway ako, ay wala pa akong karanasan at sariwa pa tong katawan ko. Pero gwapong lalaki na ito. Malay ko kung baka maibigay ko yun ngayong gabi. Dahil sa tindi ng alak na nainom ko. Wala pa mang salita na namumutawi sa aking bibig
ay gumapang na kaagad ang kamay niya sa hita ko. Tumayo siya sa high chair na inuupuan niya at mas lalong idinikit nitong sarili sa akin. Do you wanna taste me tonight? Tanong ko pero sa halip na sagutin niya ay para bang nawala ang lasing ko sa gulat matapos bumulagta ng lalaki sa sahig, dahilan para makuha namin ang atensyon ng lahat. The hell your problem, dude? May girlfriend ka na. Naghihintay sa'yo kaya wag kang sira ulo. Galit na sigaw ng bartender. This is my place. This is my territory. Kaya hindi kita ituturing na kuya. Seryoso at nakakatakot ang kanyang mga mata. Sa ngayon lumayas ka na sa harapan ko. Walang emosyong saad pa niya. Matapos ay nilingon niya ako. Natatakot ako. Alam ko yon. Pero hindi ko maialis sa kanya ang mga mata ko. Nakatunghay lang ako sa kanya. And you? You wanna play some game? Sarkastikong bitiw niya. Tsaka tumango. Matapos ay marahas na dinampot ang pusuhan ko. At hinatak ako palabas. Padarag niya akong hinila. Hanggang sa makarating kami sa parking lot. 8's point of view. Marahas ko siyang sinandal sa kotse. Batid kong lasing na siya pero hindi yun rason para makipag-fling. Dahil sa kapilyahan niya, makakasira siya ng relasyon ng iba. Gusto mo ng laro? Saad ko sa kanya. Saka ako dinaluhan ng leeg niya at sinimulan siyang halikan. Gusto mo to ha? Ako na lang. Huwag kang manira ng relasyon ng iba. Galit na saad ko. Saka ako siya muling hinalikan hanggang sa kusa akong tumigil. Bigla akong nanghina at ganoon na lamang ang emosyon na aking nararamdaman. Binalot ako ng lungkot. Siguro ay dahil na rin sa nainom ko. Ang mata ko ay nagsimulang magunahan sa pagpatak ng luha, kasabay ng paggalaw ng mga balikat ko. Inagaw ng tao na yun ang babae na dapat pinapasaya ko ngayon. Kaya hindi ko kayang makitang nambababae siya habang naghihintay yung babae na yun sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo siya. Wag na ang kapatid ko ang lapitan mo. Panganay kong kapatid si Tres at napakababaero niya. Pero hindi ko naisip na sa dami-rami ng babae na gugustuhin niya, yun pang gusto ko. Inunahan niya akong ligawan ng babae na yun, kaya hindi ko na nasabing feelings ko sa kanya. Nang mag-angat ako ng paningin, ay nakasandal na sa balikat kong walang kamalay-malay na babae. Tulog ito at bitbit ang kainusentehan sa kanyang mukha. Maganda ka at makakahanap ka pa ng mas matinong lalaki. Naibulong ko. Matapos ay nagpakawala na lamang ako ng malalim na buntong hininga. Kinuha ko ang phone ko matapos ay tinawagan ng manager ng clubhouse na pag-aari ko. Treat her as well. I'm going back to Isla de Concepcion. Bili na saad ko nang maihatid ko siya sa VIP room ng clubhouse. Nagpahatid lang ako sa daungan ng barko kung saan naroroon ang yate na sasakyan ko pabalik ng Mindoro. Binati ako ng kapitan na siyang magmamaneho noon. Pumunta ako sa pinakaunahan noon. Tsaka ako tinanaw ang kalangitan. May eroplano na kasalukuyang lumilipad sa himpapawid. Ang ulap na nadaraanan noon ay gumuguhit sa maliwanag na kalangitan. Zerafin, naibulong ko. Gusto sana kitang makita kaso hindi naman kita inabutan. Sir It, nakaayos na po ang tutulugan nyo. Bahagyang nakayuko yung babae sa akin. Tipid ng ngiti lamang ang iginanti ko. Matapos ay sumunod na rin. Pagpikit ko ay mukha ng babae sa bar ang nakita ko, kaya naidilat ko ang mata ko at napangiwi. Hays, balak niya ba akong bangungutin? Nainis na sambit ko. May tubig sa mesa kaya uminom muna ako saglit bago muling nahiga. Zarina's point of view. Nagiinat pa ako nang dumilat ang mga mata ko kinaumagahan. Matapos ay unti-unting nanuot ang mga pangyayari kagabi, kaya't mabilis akong napabangon. Hanggang sa mapagtanto ko kung nakauwi ba ako o hindi. Inikot ko ang mata ko sa kabuuan ng lugar. Hanggang sa mapagtanto ko na nasa hotel ako dahil sa karaniwang ayos ng kwarto. Yung lalaki. Nasambit ko. Matapos ay kinapaka pa ako ang aking sarili. May nawala ba sa akin? Natatarantang saad ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung may kakaiba. Di ba dapat masakit yun? Tanong ko pa sa aking sarili. Naku, salamat na lang talaga kay kuyang bartender dahil pinigil niya kung hindi. Lagot na ako. Napapailing na saad ko habang nakangiwi. Ilang minuto lang
ay biglang tumunog ang phone ko. Nasa minibag at nakapatong sa side table. Taranta ko yung sinagot. Dad? Ngiwing saad ko pagkasagot. Nasaan ka na naman ba? Umalis ka na naman ng walang paalam. Malakas at galit na Anya sa linya. Nakabook na ang ticket mo kaya mag-ready ka na. Striktong saad ni Daddy sa linya. Napangiti ako ng malawak dahil papuntang Paris na talaga ang pipiliin ko. At siyak na yun din ang napili ni Daddy. Medyo nakonsensya ako dahil kay Zera. Kaya mas preferred ko na ang Paris. Isa pa, mas makakalaya ako kung yun ang pipiliin ko. Sasagot na sana ako nang magsalita si Daddy. Hihintayin ka ng sekretarya ko sa airport para iabot ang tiket mo pa Mindoro. Nanlalaki ang mata ko. Wari, nagpapaulit-ulit yun sa aking pandinig. Zarina, nariyan ka pa ba? Malakas na bulyaw naman ni Daddy. Wait, what? Anong Mindoro? Parang maiiyak na saad ko. Lower your voice. I'm still your dad, Zarina. Kung sisigawan mo ko, kala mo'y kaedad mo lamang ang kausap mo. Nang gagalaiting ani ni Daddy, kaya tumikim ako. Kunwari ay pinakalma ko ang aking lalamunan. Bumiyahe na papuntang Paris ang ate mo kaninang madaling araw pa. Kaya wala ka ng ibang choice kung hindi ang tumungo sa tita Ines mo at bisitahin ang farm natin doon. Farm? Nanlalantang saad ko. Pangbukit lang bang ganda ko? Wala akong magagawa kung hindi ang mapanguso na lamang. Inayos kong sarili ko at naglakad ng palabas ng hotel. Nang nasa bungad na ako, ay napaatras pa ako dahil naroroon na ang lalaking sekretarya ni Daddy. Kailan ka pa nariyan? Gulat na saad ko. Kanina pa pong 7:00. Inutos ng Daddy niyo na agahan ko dahil baka kung saan daw po kayo tumungo. Magalang na Anya pa. Lalo kong napangiwi pagkapasok ko. Naroroon ang 2 maleta na tingin ko ay mga gamit ko ang laman. Ang mami niyo ho ang naghanda niyan. Anya pa. Inis ko naman siyang nilingon pero hindi niya ako kinausap. Heto po ang ticket niyo, ma'am. Anya. Inis kong inabot yon, tsaka walang pasabing tinalikuran siya. Habang hatak ang aking maleta. Naging napakatagal ng biyahe para sa akin kahit pa eroplano ng sinakyan ko. Halos maibagsak ko na ang katawan ko sa huling bus na sasakyan ko patungo sa baryo ni Tita Georgie. Nagring ang phone ko. Mula ang tawag na yun sa pinsan kong si Stort. Hello? Kunot ang noong saad ko pero matunog niyang tawa ang narinig ko. Just speak, pwede ba? Umirap ako. Kabisado na niya ang ugali ko dahil nagbakasyon na siya noon sa Maynila at alam niyang napakadali kong asarin. Nasaan ka na daw, sabi ni Mom. Baka daw tinalon mo na ang highway dahil sa pagkainip. Base sa tinig niya ay mukhang talagang sayang-saya siya na asarin ako dahil sa lakas ng pagtawa niya. Manahimik ka, pwede ba? Naiinis lang talaga ako. Yung tinatawa-tawa mo riyan, ipunta mo na sa bungad ng baryo para masundo ako. Anak kang talaga ni Tito Gregor. Napakabosi mo. Tawang Anya pa. Kalabaw ang isusundo ko sa'yo para tantanan mo ang pagiging brat mo sa akin. Nangiinis na naman na Anya. Subukan mo at ikaw ang ipapahila ko dyan sa alaga mo. Sigaw ko, tsaka ko pinatay ang linya. Lahat ng tao sa bus ay nakatanaw lamang sa akin. Tuloy ay napayuko ako dahil sa hiya. Matapos ang 30 minutos ay huminto ang bus. Oh, mga bababa ng La Concepcion dyan. Sigaw ng driver. Hirap na hirap kong hinakbang ang mga binti ko. Pababa hatak ang 2 kong maleta. Sa wakas ay narito na ako. Malaking arko ang kaagad na sumalubong sa akin. Gawa yun sa kahoy na may barnis. At nakaukit ang salitang, Welcome to La Concepcion. May mga baging na nakapalibot doon. At naging disenyo na nga para magmukhang sosyal. Pagtapa ko pa lang sa brown na lupa ng Concepcion ay hindi ko na gusto ang aking nararamdaman. Hindi ako excited. Inilingalinga ko ang aking mata para hanapin ang pinsan kong si Stort. Ngunit kahit anino niya ay hindi ko matanaw. Walang katao-tao, kaya't hinata ko ang aking maleta. Matapos ay matyagang naglakad. Palagpas na ako sa makipot, maputik at medyo may kalibliban na daan. Nang gumilid ako dahil may kabayong nakatali sa puno na magdadamba sa mismong harapan ko pa. Dahilan upang magtalsikan sa puting damit ko ang putik na dala nun.
Malakas na sigaw ko ang bumalot sa lugar dahil sa takot ko, tsaka ako napaatras. Mabuti na lamang dahil tumigil yon. Matapos ay hindi makapaniwalang nilingon ko ang aking damit na suot-suot hanggang sa lumabas ang isang pamilyar na lalaki. Topless ito at tanging maong pants na lamang ang kanyang suot. Hey! Hammer! Pagpapaamo nito sa kabayo, tsaka hinimas-himas ang pisngi ng kabayo. Nang kumalmang kabayo, ay nilingon niya ako na panay talsik ng putik ang aking pisngi at damit. Sumilay sandali ang mapuputi at pantay niyang ngipin. Matapos ay umugong ang napakalakas na tawa nito dahil sa itsura ko. How dare you to make fun of me? Naiinis na saad ko habang salubong ang kilay. Buwisit yung kabayo mo! Singhal ko pa sa kanya. Ngunit tinamaan nga naman talaga ng malas. Natapakan ko ang makinis na parte ng putik dahilan ng pagkakasalpak ko sa matubig at kulay itim na katas nun na sumampal lalo sa aking katawan. Lalo ko tuloy narinig ang matunog na pagtawa ng lalaki. Matapos ay nanliit ang kanyang mga mata at tinitigan ako. Naging seryoso ang kanyang muka habang nakatanaw sa akin. Nabura ang ngiti niya at tumaas ang kanyang kilay. Tell me, ikaw ba yung nasa clubhouse? Anya. Matapos ay inalok niya ang kamay sa akin para tulungan akong tumayo. Bahagya siyang nakayuko kaya tinanggap ko yon. Iniwan ko ang bigat ko sa aking likuran at malakas siyang hinatak pabagsak din sa putik. Tumayo ako ng sarili ko. Matapos ay hinawi ko pa itaas ang aking buhok. Ngayon alam mo na kung anong pakiramdam ng gumulong dyan. Angel ko sa kanya. Tsaka ako tumalikod ngunit kaagad din na huminto. Tsaka naglingon. Oo, ako nga yun. Nakataas ang kilay ko na saad ko. Mr. Bartender? Sinadya kong diina ng huli kong sinabi. Pero sa halip na mainis siya, ay nginitian niya ako. Wari hindi niya inaasahan ang pagkikita namin ngayon. Mukha ba talaga akong bartender? Naibulong niya ngunit nadinig ko naman. Pero hindi ko na lamang siya nilingon. Sa ngayon, mukha kang mambubukid. Inis na nasabi ko sa aking isip. Malayo-layo na ako ron nang natanawan ko na ang kotse ni Stuart. Makinis ito at mukhang katatapos lang i-car wash. Bumusi na siya tsaka huminto sa tapat ko. Ngumuwi siya nang makita ko. Ano na naman ang kamalasan mo at naging ganyan ang itsura mo? Natatawang ani ni Stuart sa akin. Inis kong binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at ibinagsak ang aking sarili. Umiling siya. Dahil sa'yo, mukhang babalik na naman ako sa shop. Anya pa. Kung hindi sa buwisit na kabayo sa daan, hindi mangyayari sa akin to. Sa nilawak-lawak ba naman ng lupa dito, doon pa niya nilagay yun. Angal ko pero nariyan na naman ang nakakainis na tawa ni Stuart. Nakita mo ba kung sinong may-ari? Nakangising Anya. Nilingon ko siya. Ang gwapo no? Tumango pa siya. Tsak na si Etang nakita mo. Alin? Yung bartender na ngayon ay magbubukid na? Pambabara ko sa kanya. Tsaka ako umira pero sumipo lamang siya. Sabi nga nila, don't book the judge by its page. Napangiwi ako. Tama ba yun? Anya pa. Matapos ay iyan na naman ang pagtawa niya. Mukha lang siyang simple pero ibang atake. Pahabol pa niya. Hindi ko na siya kinibo. Binuksan ko ng bintana ng kotse. Matapos ay tinanaw ang malawak na palayan na dinaraanan namin. Napakabango. Naghahalo ang sariwang hangin at amoy ng pandan, dulot ng palay. Pumikit ako at sinimoy ang halimuyak. Ito ang maganda sa lugar na ito. Payapa at malayo sa maingay na lugar. Hindi tulad sa Maynila. Huminto kami sa pulang tarangkahan. Inabot ko si tita na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Suot pa nga ang salamin niya sa mata at talagang probinsyang-probinsya kung pumorma. Nakasaya siyang mahaba na floral ang design. Ang damit pang itaas ay may manggas at may collar. Yun bang telang magaspang. Diyos ko iha, ano bang nangyari sa'yo't ganyan ang itsura mo? Alalang ani ni Tita Georgie nang matanawan ang maputikang postura. Dahil sa matingkad na kulay ng aking balat ay talagang agaw pansin ang dumi sa aking katawan kahit nasa malayo pa ako.
Nag-bless ako. Konting kamustahan lamang ang nagawa namin dahil sa itsura ko. O siya, maligo ka na ron para kahit papaano makapagpahinga ka na. Saad ni Tita Georgie. Oh, saan naman ang punta mo? Anya pa nang tumalikod si Stuart. Pupunta po ako sa kampo. Tsak na naroroon si Steven. Kababalik niya lang mula sa Maynila. Paalam niya pa. Hindi niya na hinintay si tita na sagutin siya. Sa halip ay naglakad na siya paalis. Mabuti pa si Stuart. Isang paalam lang sa inyo pinapayagan niyo. Samantalang si Daddy, palagi na lang akong kinagagalitan. Musong saad ko. Dahil sa babae ka, iha. Nagpapaintinding anya pa. Tsaka hinaplos ang ulunan ko. 8's point of view. Nakagat ko ang ibabang labi ko habang iniisip kung ano bang meron at nagtagpong muli ang aming landas. Mabuti na lang at wala akong ginawa sa kanya nung nakaraan. Napapailing na nasabi ko. Naku senyorito, ano naman po ang nangyari sa inyo't nariyan kayo sa putikan? Ani ni Amelia nang makababa sa kayang itim na Wrangler. Tumayo ako tsaka ngumiti. Ayos lang ako, huwag mo akong intindihin masyado. Saad ko pa, tsaka ako sinakyan si Hammer. Bumalik na kayo sa mansyon, sa kampo na lang ako maliligo. Mauna na kayo umuwi. Mabagal ang paglalakad ni Hammer dahil gusto kong damahin ang init na taglay ng araw. Mag-aalauna na ng hapon ngunit nasa labas pang ilang mamamayan ng La Concepcion. Nakangiti sila habang nakatanaw sa akin. Napakagwapong bata. Manang-mana talaga kay Don. Ako na lamang ang naiilang at nahihiya sa kanilang pamumuri. Kumpara kay Tres ay mas kasundo nila ako rito. Nang makarating ako sa kampo ng Concepcion, talon kaagad ang hinanap ko. Ang kampo na tinutukoy ko ay pag-aari din ng pamilya namin. Hasyenda ngunit bukas sa lahat. Bumaba ako kay Hammer at itinali siya sa lilim. Ibinabad ko ang aking mga paa sa malamig na tubig. Nang makarinig ako ng malakas na pagtalon. Luminga ako pero walang tao. Hanggang sa may humila ng paa ko at tuluyan akong nahulog sa tubig. Ano ba? Singhal ko nang lumutang ako. Naroroon si Stuart kaya agad na napangisi ako. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo. Paano mong nalaman na andito ako? Pangaasar ko. Tibok ng bituka. Tawang anya habang nakangiwi. Hindi mo siguro inabot si Zera kaya malalim na naman ang iniisip mo no? Tatawa-tawang anya. Baliw, hindi Depensa ko. Hindi naman talaga si Zerafin ang nasa isip ko, kung hindi yung babaeng dayo. Kakakita ko lamang sa kanya sa clubhouse ko kaya natitiyak kong dayo lang yun dito. Bukod doon, ay batid ng lahat na ang pamilya namin ang may-ari ng halos lahat ng lupain dito sa La Concepcion. Kaya katakatakang hindi niya ako nakilala. Teka, ba't pala ngayon ka lang, ha? Kanina pa kitang hinihintay. Sita ko. Sinundo ko pa kasi yung pinsan ko Kamot sa ulong ani ni Stuart. Ganun ba? Magpapaparty si Daddy sa susunod na araw. Isama mo si Tita Georgie, pati na yung pinsan mo. Malaking salo-salo yun, tsak na matutuwa kayo. Oo ba? Hindi naman kaya manira ng moment yung si Trevor? Patungkol ni Stuart sa panganay kong kapatid. Ewan, kung sakali na umuwi siya, wala rin naman siyang mapapala. Masyadong malaki ang party para pagtuunan pa siya ng pansin ng mga tao. Kibit balikat ko. Sir 8, sumulpot si Berto na personal driver ni Daddy. Pinatatawag po kayo ni Don. Samahan niyo raw po silang mananghalian ni Sir 3. Nagkibit balikat pa ako. Tumango si Stuart kaya sumama na ako matapos kong makapagpalit ng damit. Pag uwi ay inabot kong naroroon na si 3 sa hapag kausap si Daddy. Come on son, kadarating lang ng kuya mo. Hinatid daw niya si Zerafin sa airport. Tipid akong ngumiti. Matapos ay naupo sa kanang gawin ni Daddy. Ikaw iho, kailan ko kaya makikilalang nobya mo? Sumagi kay Tres ang paningin ko. Matapos ay ngumiti at tumingin kay Daddy. Pinipili ko po ng maayos ang dapat na iharap sa'yo, Daddy. Hoy, hindi mo naman kailangan pumili ng pumili. Dahil sa bahay lang naman natin sila ilalagay. Tawang anya. Kapag may nakilala kang iba, iwanan ng isa. Easy as that. Sarkastikong anya pa. Matalim ko siyang dinitigan matapos ay naitikom ko ang aking kamao. Balita ko nga, may dayo doon kila Aling Georgie. Maganda at sexy. Bala ko nga siyang tignan.
Trevor! Maotoridad na ani ni Daddy, kaya tumigil siya. Tigilan mong pang-aalas ka sa kapatid mo. Magkaiba kayo. Kung may nais kang gawin, huwag mo na sa aming pang sabihin. Pinunas ni Daddy ang labi niya gamit ang puting cloth na naroroon. May i-discuss talaga ako sa iyo, Esteban. Kaya kita ipinasundo. Sumunod ka sa office ko kapag natapos kang kumain. Sabay naming pinanood ni Tres ang pag-alis ni Daddy hanggang sa pag-akyat nito ng hagdan. Nang tuluyan na siyang mawala ay ibinalik ko kay Tres ang aking paningin. Itigil mong mga gawain mong mali, Tres. Saad ko, pero nginisihan niya lang ako. Bakit naman? Malayo ngayon si Serafine, kaya hindi niya naman yun makikita. Hindi rin siya masasaktan. Lalong nagngit-ngit ang galit ko. I already owned her, kaya hindi siya maglalakas ng loob na iwanan ako, kahit may gawin pa akong hindi maganda. Ngising anya pa. Gusto ko siyang bigwasan o kahit anong paraan ng pananakit, pero pinili kong tumayo at iwan siya sa mesa para puntahan si Daddy. Nagpadala ng mensahe sa akin ng Tito George mo. Ibinili niyang darating ang anak niyang si Zarina. Panimula niya. Nasabi na po sa akin ni Stuart. Kung maaari daw sana, maturuan mo ang batang yun kung papaano asikasuhin ang asyenda nila. Masyado raw kasi nilang na-spoiled, kaya nagdalaga ng walang kaalam-alam. Natatawang anya. Kung hindi po masyadong gipit ang schedule ko, Dad, alam niyo naman po na mag-isa ko lang na pinapasa ng negosyo natin dahil walang hilig ang panganay mo. Narinig ko ang buntong hininga ni Daddy. I am sorry for what he did to you, son. Alam kong darating din ang babae na hihigit kay Zera. Ngumiti ako ng tipid, tsaka tumungo matapos ay lumabas na rin. Zarina's point of view. Pilit talagang ipinagkakasundo sa akin ni Stuart ang baryo nila. Wala kaming ginawa sa loob ng ilang araw kung hindi ang magagala ng magagala. Oh, wala ba tayong pupuntahan? Sarkastikong wika ko. Matapos ay umikot ang mata ko nang sumapit ang maghapon na hindi niya ako niyayaya kung saan. Ngumisi siya. Siyempre naman mayroon. Anya na ikinabalik ko ng paningin sa kanya. Ano? Sana naman? Nagtataray na saad ko. Pero nginisihan niya lang ako. Nang sumapit ang dapit hapon sa pagitan ng pag-aagaw ng dilim at liwanag, ay pinagayak ako ni Stuart ng formal dress. Bagay na hindi ko alam kung saan gagamitin. Si Stuart ang nag-drive ng kotse at naroroon naman ako sa passenger seat. Nauna na si tita tumungo doon upang personal na batiin ang may kaarawan. Tahimik lang ako hanggang sa maagaw ang aking pansin ng maingay na lugar at halo-halong kulay ang bumabalot doon. Pinagbuksan kami ng gate ng gwardya. Animoy kilalang kilala nito ang aking pinsan dahil nakangiti pa ang mga ito. Obviously ay may party, pero hindi naman ganito kaingrande ang aking inaasahan. Ano naman ang gagawin ko rito? Sabi ko naman sa'yo mas gusto kong magpahinga sa bahay. Nagmumurkol yung saad ko. Lahat ng tao ay halatang respetado at hindi ako sanay doon. Zari, huwag kang OA, lalo na huwag kang pakipot. Singhal sa akin ni Stuart. Bago ka pa umuwi rito, sakit ka na sa ulo ni Tito. Kaya alam kong mahilig ka sa party. Oo, pero sa bar yon at hindi katulad dito. Nawala lamang ang pagtatalo namin nang mag-ring ang phone ko. Tumalikod ako at sinagot yon. Tumawag ako sa Tita Georgie mo. Si Daddy ang nasa linya. Sinama ka pala ng pinsan mo sa birthday party ng Tito Steve mo. Please, be kind, okay? Yung bunsong anak niya ang magtuturo sa'yo tungkol sa pag-handle ng asyenda. Kaya please daughter, be kind. I will do my best, Dad. But promise me, once na natapos ko ng gawain dito, ay pauuwiin niyo na ako riyan. Nagmumurkol yung saad ko. Narinig ko ang pagtawa niya. Oo naman, anya pa. Enjoy your night, bye. I love you. Napalabi ako. Alam kong mahal ako ni Daddy. Siguro sadyang sakit lang ako ng ulo sa kanila. Hindi tulad ni Serafine na almost perfect at walang mapipintas. Naglingon akong muli kay Stuart na abala sa mga kaibigan niya habang nakikipagtawanan. Meet my cousin Zarina. Anya nang hatakin akong palapit sa kanila. Gusto kong itago ang mukha ko. Hindi ako sanay na ganito kapormal. Hala, modelo ba yan? Ang kinis at ang ganda. Pamumuri ng isang babaeng morena. Alanganin akong ngumiti.
Matapos ay hinata ko si Stuart. Ano bang party to? Utal na tanong ko. Napahagikik si Stuart. I told you cuz, magugustuhan mo rito. Birong saad pa niya. Hinatid niya ako sa bakanting mesa. Maiwan muna kita sandali. Hahanapin ko muna si Steve. Maya-maya ay darating naman din si Mommy. Baka nasa loob lang yun. Bilin pang anin ni Stuart sa akin. Tumango lamang ako at iginala ang aking paningin. Madilim nga akong tutuusin ngunit malinaw kong nasasaksihan ang napakaingay at masayang party. Ngayon ko lamang napansin na may mga ilan-ngilan naka-swimsuit attire. Napahanga ako sa dalawang babae na nasa entablado at sumasayaw gamit ang maindayog nilang mga balakang. Nagsasayaw rin naman ako pero hindi ganyan kalambot ang balakang ko. Nakalabing saad ko. Ma'am, napalinga ako ng may waiter na lumapit sa akin. Tsaka ako inalok ng inumin. Tuloy naalala ko na naman yung bartender. Isang sosyal na alak ang kinuha ko. Asul ang kulay nun. At may isang dangkalang taas. May dahon pang nakalapat sa ibabaw ng yelo. At may isang hiwa naman ng lemon ng gilid ng labi ng baso. Nanood sa aking alaala ang gwapo niyang mukha. Siguro, kung may kaya lang siya, ay baka ako pang nanligaw sa kanya. Natatawang saad ko. Asan na kaya yun? Siguro nainis siya kasi gumulong siya sa putikan nang huli kaming magkita. Napailing ako. Pero baka hindi rin. Laking bukid siya kaya hindi naman siguro siya ganun kaarte. Para akong timang na kinakausap ang aking sarili. Kesa makiulo sa mga hindi ko naman kakilala, ay mas gusto ko pa na salubungin ang ihip ng hangin sa tabi ng garden na puno ng mga bulaklak. Kaya naman naglakad ako palagpas sa mataong lugar. Nasa inumin ng aking paningin nang makabangga ako ng isang matigas na bagay. Dahilan para matapon ng kaunti sa inumin ko. Natanaw ko ang makintab na pares ng sapatos. Dahilan ng kaagad na pangungunot ng noo ko. Tsaka ako nag-angat ng paningin. Bumungad sa akin ang gwapong mukha ng bartender. Pero this time ay napakagwapo niyang tignan sa maroon niyang suit. Halata ang matipuno niyang katawan dahil sa pagkakabakat ng dibdib niya sa long sleeve sa loob noon. Ang natapon kong inumin ay naroroon sa maroon niyang suit. Nag-alala ako na baka magalit siya kaya nilingon ko ang mukha niya. Medyo madilim sa parteng kinalalagyan namin. Kaya't huli na nang maaninag ko ang kabuuan ng mukha niya. Ikaw na naman? Gulat na saad ko. Kanina'y iniisip ko lamang siya pero ngayon ay nasa harap ko na siya. Teka nga, ako ba talaga sinusundan mo ko? Namewang ako at lakas loob na tinanaw ang mukha niya. Nagitla ako dahil ngayon ko lamang napansin na ibang kulay pala ang mata niya. Kung sa bagay, dapat ay hindi na ako nagtataka. Party to, kaya baka tagatimpla siya ng alak dito. Matapos ang malalim kong pag-iisip, ay nilingon ko siya. Dahang-dahang bumungad sa akin ng mapang-akit ng ngiti niya. Matapos ay naging tawa yon hanggang sa naging halakhak. Itinaas niya pa ang ulo niya para mas makatawa ng malakas. Dahilan para matanaw ko ang sexing galaw ng Adam's apple niya. 8's point of view. Are you kidding me? Natatawang saad ko. Bakit naman kita susundan? Ano ka? Chicks? Birong dugtong ko pa. Nakakatuwa ang reaksyon niya sa tuwing inaasar ko siya. Sa totoo lang ay nagbago ang tingin ko sa kanya mula nang magkasalubong kami sa arko ng La Concepcion kumpara nung makita ko siya sa bar. Siguro ay masama lang talaga siyang tamaan ng alak. Aaminin ko ring may sinabi ang kagandahang taglay niya. Nakakalula, lalo na ngayong natatamaan ng liwanag ng buwan ang maputing mukha niya habang lumilitaw naman ang mapulang labi niya. Oo, chicks ako. At pusa ka naman. Lalong-lalo na yung labi mo't mata mo. Nakataas ang ngusong anya sa akin na lalo kong ikinangisi. Nakatitig siya sa abuhin kong mata. Matapos ay pababa yun sa aking labi. She didn't know who I am. Padarag na humakbang yung babae para lagpasan ako. Pero hinila ko ang pulsuhan niya para pigilan siya. At saan naman ang punta mo? Pigil ko. Tsaka ako binitiwan ng kamay niya nang maglingon siyang muli. Bahala ka. Baka may kumidnap sa'yo riyan. Pananakot ko pa. Pero iyon na naman ang pagtataray niya. Ano bang pakialam mo? Magtimpla ka na lang ng alak doon at tigilan mong kasusunod sa akin. Naiirit ang anya na ikinatawa ko na naman. Ano ba kasing nakakatawa? Galit na anya pa.
Really? Hindi makapaniwalang saad ko habang nakangiti. Mukha ba talaga akong bartender sa paningin mo? Tumaas ang kilay niya. Waring nagtatanong pero umiling na lamang ako. Hayaan mo na nga. Alika, makasali ka sa party. Saad ko pero hindi siya humakbang para sumunod sa akin. Kaya kinakailangan ko pang kuhanin muli ang pusuhan niya. Tsaka ko siya maingat na iginiya patungo sa kumpulan ng tao. Huwag kang gumawi sa madilim na parte ng mansyon. Lalo na kung mag-isa ka. Bahala ka. Hindi pa naman mapili ang rapist dito. Dahil kahit pangit, ginagahasa. Tawang saad ko. Pero matalim niya lang akong tinignan. Ano kayang magiging reaksyon mo oras na malaman mong ako ang may-ari ng lupa na inaapakan mo? Naibulong ko sa aking isip. Ang kaninang sobrang crowded na daan ay kusang nahahati habang humahakbang ako. Ipinwesto ko siya sa gilid para hindi siya masyadong makaagaw ng atensyon ng iba. Lalo na sa mga lalaking nakainom na. Kaya medyo malayo sa karamihan ng mesa na ipinaukup ako sa kanya. Enjoy the night. From Mr. Bartender. Ngising saad ko. Tsaka ko siya pinikitan at nakapamusang naglakad palayo. Hey! Matunog na kuha ng atensyon ko ni Stuart. Sinalubong niya ako habang hawak ang alak sa baso niya. Kanina pa kitang hinahanap. Sorry, busy ako kanina nag-a-assist ng mga guest. Paliwanag ko. By the way, I thought you're with tita and your cousin? Tumango siya. Oo, ipapakilala nga kita eh. Kapatid ni Serafin yun. Make sure na si Zera pa din once na makita mo na si Zarina, okay? Tumaas ang kilay ko. Zarina? Tunog itis ang pangalan. Hindi ko alam na may kapatid pala si Zera. Masyado kasing nakatutok ang atensyon ko sa kanya. Napakunot ang noo ko matapos ay tinignan kong muli ang kinalalagyan ng judgmental na babae. Nakatuon ang paningin niya sa inuming hawak niya nang lapitan siya ng isang pamilyar na lalaki. Si Tres. Nangunot ang noo ko. Wait, may gagawin lang ako sandali. Saad ko kay Stuart. Tsaka mo na ako ipakilala sa pinsan mo. Ngising saad ko. Naglakad ako ng medyo malapit kila Tres. Hey, tawag pansin niya ron sa babae. Naningkit naman ang mata ko. Wari pilit na inaalala kung saan sila nagkita. Hindi ba ikaw yung nasa bar last time? Gulat na saad niya pero kaagad din na napatawa. Yung sinuntok ng bartender. Birong anya pa. Bagay na ikinanguso ni Tres. Napangisi ako. Hindi niya talaga ako makalimutan. Ano palang ginagawa mo rito? Nandito ako para i-check ang structure ng parents ko. Simpleng anya. No, I mean dito sa party. Inimbita ang pinsan ko ng kaibigan niya at inaya niya ako. Tumaas ang kilay ko at tintigan siya. Hindi kaya siya yung pinsan ni Stuart? Yung Zarina? Itinabingi ko ang aking ulo upang titigan ng mukha niya. May konting hawig nga siya kay Zera pero malayo ang agwat nila. Maganda si Zera. Pero ang babaeng to ay may taglay na ganda na talagang mapapako sa kanyang atensyon mo. I see. Tatangu-tangong ani ni Tres. At bago pa niya mapormahan ng babae na yan, ay ilalayo ko na sa kanya. Itinaas ko ang aking kamay para tumawag ng waiter. Pakisabi sa Sir Tres mo, tinatawag ko siya. Saad ko. Sa garden ko siya antayin. Namusa ako tsaka naglakad. Ilang minuto lang nang maramdaman ko ang yabag niya. Hindi sa lahat ng oras tuwing ipapatawag mo ko, darating ako. Know your position. Esteban Ayon Troy. Seryoso at nagbabantang anya. Ngumisi ako nang lingunin ko siya. Mukhang talagang seryoso siya dahil buo niyang binanggit ang pangalan ko. Alam ko ang posisyon ko. Trevor Sean Mateo. Tawag ko rin ang buo sa pangalan niya. At gusto ko lang din sabihin sa iyo na hindi sa lahat ng oras magiging mabait ako. Lumayo ka sa mga babae mo kung ayaw mong limutin ko kung anong meron tayo. Nakapamunsa ko siyang iniwan sa garden at naglakad na ako papasok. Natanawan ko si Tita Georgie at Daddy. Napakagwapong bata talaga nitong si Esteban mo. Anya kay Daddy. Simpleng ngiti lamang ang aking ginanti. Matapos ay naglakad na sa hagdan nang magsalita pa siya. Magkasintahan na sina Tres at Serafin. Baka sila na rin ni Zarina pag nagkakilala sila no. Pakiramdam ko ay kusa akong nabilaukan ng sarili kong laway. Naku, iyon bang bunso ni George? Ani Daddy.
Napahinto ako sa paghakbang at nakinig sandali. Oo, masiglang ani ni Tita Georgie. Nako, hindi malabo at kalaro niya yon nung bata pa sila. Yung pamangkin mo nga ang mukhang bibig nito hanggang nung elementary. Ewan ko nga ba't biglang si Zerafin ang nakamulatan. Napakurap ako. Yung Zarina na yun ang kalaro ko? Hindi si Zerafin? Nagmamadali akong umakyat sa kwarto ko. Kinalkal ko ang gamit ko ng bata ko. Sa totoo lang, ay nagbitaw kami ng promises ng bata na yon. Kaya ganito na lamang kung magalit ako kay Tres. Nakita ko ang luma kong notebook at tinignan ko yung picture na ibinigay sa akin ng kalaro ko. Napakurap ako at hindi makapaniwala. Dahil sa masyado akong nakafocus kay Zera, ay hindi ko naalala ang mga nakaraan. May nakausap akong batang babae noon. She told me na Zerafin daw ang pangalan ng kalaro ko na yon. Kaya Zerafin ang tumatak sa puso't isip ko. Nagpunta ako sa veranda ng kwarto ko. Hawak kong picture na yon habang natatanaw ko si Zarina. Napangiti ako. Ang laki mo na. Ang cute-cute. Lalo akong napangiti. Ipinares ko sa kanya ang picture na hawak ko at siyang ngang nasa litrato. Napakaganda mo na. Ang tuwa ko kanina sa kanya ay tila mas lumala sa pakiramdam ko. Hanggang sa mag-angat siya ng paningin sa gawi ko. Pakiramdam ko ay nagbalik ang alaala namin noon. Tinatawag niya ako palagi para makipaglaro mula sa ibaba. Ngumiti ako tsaka ako siya kinawayan. Mukhang natigilan rin siya kaya tumalikod na ako. Sa ngayon, hayaan mong akalain mong bartender ako hanggat hindi pa ako okay. Ibinagsak kong katawan ko sa kama. Zarina's point of view. Halos 11:00 na ng gabi na makauwi kami pabalik sa bahay. Pero probinsya ito at hindi Manila. Kaya naman kahit papuyat ang mga tao, ay sanay silang gumigising ng maaga. 6:00 pa nga lang ng umaga ay ginising na ako nang walang hiya kong pinsan na si Stuart. Hoy Zari, gumising ka na. Nakahanda ng almusal. Anya pa habang inaalog ako. Nagpumiglas ako, tsaka nagbalot ng kumot. Inis na saad ko. Sabihin mo kay tita ayoko mag-almusal. Sige na, mamaya na lang ako. Naantok pa ako eh. Angal ko habang nasa loob pa rin ang kumot. Hindi pwede, magagalit si mami. Pangungulit niya pa. Isa pa, titignan natin yung farm nyo. Di ba kailangan nating maaga ron? Kaya kung ayaw mong abutin ng gabi at kagatin ka ng aswang. Pananakot pa ni Stuart sa akin. Nakakainis ka naman eh. Angal ko, tsaka akong bumangon habang nakapulupot sa katawan ko ang kumot. Dahil sa inis, ay hindi ko na nagawa pang iayos ang aking sarili dahil kulang na talaga ang tulog ko. Gulo-gulo pa ang buhok ko at tila wala sa ulirat nang bumaba ko sa pagkainan sa kusina. Iha, hindi ka man lang yata naghilamos. Ani tita nang matanawan ako matapos ay tumawa. Bahala ka, may bisita pa naman tayo. Nanunuksong saad niya pa sa akin. Palibhas ay antok pa ako kaya nasa sahig na nilalakaran ko ang aking mga mata at walang pakialam sa kanyang mga winika. Hanggang sa iniangat ko ang aking paningin, bagay na ikinatigil ko, literal. Matapos dumapo ang aking paningin sa isang pamilyar na lalaki, kay Mr. Bartender. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Nanlalaki ang mata habang sunod-sunod ang tanong ko, pero ngumiti lang siya. Wari inaasahan na ang aming pagkikita. Itinuon niya sa plato na nasa kanyang harapan ang atensyon niya. Kilala mo siya? Takang tanong ni Stuart sa akin, patungkol kay Mr. Bartender. Gumibi ako. Oo. Nahihiyang waring saad ko. Tinanaw ko siya tila walang pakialam kung ano man ang sasabihin ko. Siguro ay dahil totoo naman. Nakilala ko siya sa Maynila. Paunang saad ko. Bartender siya sa bar na pinuntahan ko noon? Inosenteng dugtong ko pa. Bartender? Hindi makapaniwalang ani ni Stuart. Matapos ay nilingon yung lalaki. Nung una, halata ang pagpipigil ni Stuart ng tawa niya. Pero hindi niya yun napigil nang tumagal na. Umugong ang malakas na tawa ni Stuart dahil sa sinabi ko. Eto? Mukhang bartender? Anya pa, kahit si Tita Georgie ay tinatawanan ako.
Grabe ka na bro. Umiling na anya pa dun sa lalaki. Nako, itigil niyo na nga ang pag-aasaran niyo at baka hindi sanay si Zarina. Saway ni tita sa amin. Halika at mag-almusal na. Halika na 8. Pabayaan mo yung pinsan ko at masama talagang lagay niyan kapag buyat. Natatawang anya pa. Napangisi na lamang din yung 8. Kasabay ng pag-iling. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain. Nang mapansin kong lihim na pagtanaw-tanaw sa akin ng 8. Tinaasan ko siya ng kilay pero ginisihan niya ako. Matapos ay umiling-iling. Maligo ka na iha para makasabay ka na sa dalawa. Ani Tita Georgie nang lapitan ko siya sa lababo. Bala ko sana siyang tulungan na maghugas. Kaya lang ay pinagtabuyan niya na ako. Kaya tumango na lamang ako matapos ay umakyat na papasok sa kwarto. Kung ano-anong sideline sigurong pinapasok nun, kaya niya nakilala si Stuart. Pangungumbinsing saad ko sa aking sarili habang nagbabasa ng aking katawan. Wala ba siyang pinagkakaabalahan sa buhay at kung saan-saan ko siya nakikita? Angal ko, patapos ay nagsabon na. Gwapo nga kung tatamad-tamad lang din, wag na no? Ngusong saad ko pa. Ewan ko nga ba kay Stuart? Sa pagkakaalam ko ay napakapili niya sa kaibigan. Kaya ni minsan, hindi sumagi sa isip niya na kakaibigan niyang tulad ni 8 na isang bartender. Pagkalabas ko ay wala nang tao sa sala, kaya naglakad ako palabas. Luminga ako sa gate para hanapin si Stuart, pero walang tao doon, kahit pa si Tita Georgie. Nang maglingon ako sa kabilang gilid, ay naroroon si 8, topless, nakasukbit sa kanang balikat niya ang sando na kanina ay suot niya. Napako ang mata ko sa 8 tipak na muscle sa tiyan niya. Tangi ang maong na pantalon niya lamang ang kanyang suot. Yung laway mo, Miss Laitera. Tawang ani ni 8 na kanina pa pala nakatunghay sa akin. Mabilis kong inilinga ang aking paningin sa ibang bagay. Pwede ba? Magdamit ka nga. Hindi ka nakakatuwa. Singhal ko pero narinig ko ang pagngisi niya. Ano lang, nakaka-inlove. Tawang anya pa. Nilingon ko siya. Ang kapal na mukha mo no? Hindi ko gugustuhin ng isang bartender na gaya mo no? Saad ko pa para pagtakpan ng aking kaba. Judgmental talaga. Minsan sarili mong matang bumubulag sa'yo, kaya wag kang mapanghusga. Anya pa, tsaka umirap. Ibinili ni Tita Georgie na sumabay ka na lamang sa akin. May buyer daw kasi na dumating sa farm nyo, kaya nauna na sila. Nag-angat ng paningin si 8, dahilan para magtama ang mata naming dalawa. At saan tayo sasakay, Aber? Diyan ba? Sa ma-attitude mong alaga? Nakangusong saad ko. Hanggang ngayon na hindi ko pa rin malilimutan ang ginawa ng kabayong yun sa akin. Naroroon na naman ang tuwa sa akin nang makita ko siyang ngumiti. Lumapit siya sa kabayo niya. Matapos ay hinimas ang ulo na nun. Mabait si Hammer. Sadyang ayaw niya lang talaga sa judgmental na kagaya mo. Batid kong biro lamang yun pero tumama sa akin ng sobra. Hindi maganda sa babaeng gaya mong magbitaw ng mga pangit na salita. Dapat tularan mo ang ate mo. Nag-init ang ulo ko sa huli niyang sinabi. Gusto kong itanong kung papaano niyang nakilala si Zera. Pero hindi na yun mahalaga. Mas importante ang pamatay kong linya. Wag mo nga akong maikumpara dyan sa kapatid ko. Dahil hindi kami magkatulad. Giit ko. Tsaka ako umirap. Itutuloy ko na saan ang pagsusungit ko nang marinig ko ang malakas na tawa niya. Matapos ko siyang talikuran. Napakapikunin mo talaga. Halakhak niya. Matapos ay nanguna ng maglakad. Ay, kung hindi ka lang talaga gwapo. Naiinis na bulong ko. Tsaka ko siya sinundan palabas ng gate. Nang kuhanin niya ang susi mula sa bulsa niya, may nakasabit pang ang button doon na pinindot niya naman. May kung anong tumunog mula sa labas ng gate, kaya lumingon ako ron. Nanlaki ang mata ko nang matanaw ang itim na kotseng may tatak na Bugatti Veyron na nasa milyon ang halaga. Muli kong ibinalik kay 8 ang aking paningin na puno ng paghanga. Huwag kang mag-imagine. Hindi kayang bumili ng isang bartender ng ganyang kotse, hindi ba? Sarkastikong anya pa. Hiniram ko lang yan. Natatawang saad niya. Ipinagbukas niya ako ng pinto. Pasok na po kayo at baka sabihin mo naman napaka-ungentleman ko. Mahirap na nga ako eh. Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain ng aking konsensya dahil sa mga sinasabi niya. Oh,
Ipagdadrive pa kita ha. Baka mamaya may sabihin ka na naman. Pwede ba? Inis na singhal ko naman nang nasa daan na kami. Hindi na nga ako kumikibo rito oh. Mataray na saad ko, tsaka ako umirap. Tumawa siya. Siyempre, kapag may nasabi ka pa naman ang lakas mo naman. Aniya pa, sa inis ko ay napisil ko ang pisngi niya. Tumahimik ka na. Bulyaw ko habang kagat ang labi ko. Laitera na tiyang singera pa. Hindi na ako nakakibo pa nang huminto na kami sa isang hasyenda. Ito ang farm nyo. Saad niya. Ipinagbukas niya na naman ako ng pinto. Wow! Nasabi ko. Wala akong ibang nasabi kung hindi ang ganda. Let's go! Anya. Samot-saring pananim ang nakikita ko. Mga halaman na dito ko lang din nakita. Hanggang sa may matanda na napadaan. Inalis nito ang sombrero na nasa ulo niya. Matapos ay ngumiti sa amin. Magandang araw ho, senyorito. Masiglang anito na ikinatigil ko. Matamis na ngiti ang pinakawalan ni Eight. Habang ako ay nakatunghay lamang. Ano raw? Senyorito? Palayaw ko lang yon. Saad na naman niya. Matapos ay nanguna na naman maglakad. Sumunod ako sa kanya hanggang sa marating namin ang malawak na kubo kung saan naroroon si Tita Georgie. Oh, mabuti naman at nariyan na kayo. Ani tita. Ipapasyal ko po itong dalaga nyo sa taniman para makilala ng mga tauhan nyo. Anya pa. Tumawa si Tita Georgie habang nakatanaw sa amin. Pakiramdam ko'y nakikita ko kayo ng mga bata pa kayo. Ganyan-ganyan din kayo dati. Tila pinipisil ang kanyang puso habang nakatanaw sa amin. Ano na naman kayang sinasabi ni tita? Tipid na ngumiti si Eight. Matapos ay niyaya na naman ako sa kung saan. Kulungan ng mga kabayo ang una naming pinuntahan. Kailangan mong maging mabait sa kanila kung ayaw mong mangyari ulit sa iyong ginawa ni Hammer. Anya, marami-rami rin kayong alagang kabayo. Next time tuturuan kitang sumakay dyan. Ha? Tinignan ko siya habang nakasimangot. Ayoko nga. Mamaya mapano pa ako dyan. Ngusong saad ko. Kasama mo naman ako, kaya hindi ka mapapano dyan. Hindi ko hahayaan. Tawang Anya. Kung ano-anong sideline na talagang pinapasok mo ano? Sita ko, pero tumawa na naman siya. Sana makita ko ulit si Sungit. Saad ko, nakita ko na natigilan siya. Parang ewan naman to. Eight's point of view. Sino? Dahang-dahang nawala ang ngiti ko. Kababata ko yun dito. Hindi ko kilala ang pangalan niya dahil mas gusto namin ang tawagang Sungit at cute-cute. Tawang Anya. Dinala na kasi ako sa Manila kaya hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Sa pagkakaalam ko naman, dinala siya sa ibang bansa. At mula nung bata ko, ngayon na lang ulit ako umuwi rito. Kaya hindi ko na alam kung nasaan na talaga siya. Malungkot na Anya. Hinihintay mo pa rin ba siya? Saad ko. Matapos ay napalunok. Tumango siya. Hindi ako nagbo-boyfriend dahil hinihintay ko siya. Walang kasing lungkot ang kanyang mga mata. Mabuti pa si Zera. Napakasaya ng love life. Pangingimbulo nito. Itigil mo na yan. Alika na. Dadalhin kita sa manggahan nyo. Anyaya ko. Ang alam ko, 2 sinusuplean ng hasyenda nyo. Kaya kailangan mong mapanatili ang magandang pagbubunga ng mga tanim nyo. Aralin mo mga dapat at hindi dapat kung gusto mo talagang matuto. Ano pa kayang hindi mo alam, no? Ngiting Anya. Lahat ay alam ko, maski nang tungkol sa'yo. Ngising bawi ko. Magandang araw ho, Mang Berting. Ito ho si Zarina. Pakilala ko. Nako, kay gandang binibini senyorito. Anya pa. Ngumuiwi si Zarina at mukhang hindi sanay na pinapuri siya. Kaya't inilayo ko na siya ron. Ayoko sa lugar na to. Pinilit lang ako ni Daddy. Siguro dahil pasaway ako. Kwento niya. Laman ako ng bars. Pero hindi naman ako nagpapakalango. Sanay ako sa Manila. May wifi, may mall. Basta maraming meron doon na wala rito. Marami rin namang meron dito na wala doon. Pangungumbinsi ko sa kanya. Tinanaw niya ako matapos ay tumawa. Di bali na no? Bakit? Ano bang meron dito na wala ron? Paghahamon niya sa akin. Ako. Simpleng saad ko. At hindi ko alam kung anong idinulot nun sa kanya.
Natameme lamang siya habang nakatanaw sa akin, kaya nagkalakas din ako ng loob na titigan siya. Kasabay ng pagbuhos ang ulan, ngunit hindi ko yun inalintana dahil mahina pa yon. Ngunit nang hindi magtagal, ay bigla na lamang lumakas yun, kaya't hinawakan kong kamay niya para itakbo siya sa lilim ng malaking puno sa hindi kalayuan. Napangiti ako. Naalala ko ng mga bata pa kami, madalas namin gawin to. Nakakalungkot lang dahil hindi kaming nagkita kaagad at mali ang inibig ng aking puso. Maupo ka muna riyan. Saad ko nang marating namin ang puno. Tumayo ako sa ulunan niya para maharangan ng ulan na babagsak sa kanya. Nakatanaw lamang ako sa kanya nang tumingala siya sa akin. Baka magkasakit ka. Sa hinaba-haba at dalas ng aming pagkikita, ay ngayon ko lamang narinig ang pag-aalala niya sa akin. Ngumiti ako at hindi sumagot. Ayos lang. Sanay ako sa hirap kaya hindi ako madaling dapuan ng sakit. Saad ko, kahit nararamdaman ko ang panlalamig. Ang labi ko'y nangangatal na. Isabay pa ang malakas na ihip ng hangin. Mahina ang baga ko sa lamig kaya mabilis akong ginawin. Senyorito! Malakas na palahaw sa hindi kalayuan. Mukhang si Amelia na yon. Bakit ho kayo nagpapaulan? Alalang Anya. Pagagalitan ho kayo ng daddy nyo. Tinignan ko ang naging reaksyon ni Zarina. Nakatunghay lang siya sa akin at nagtatanong ang kanyang mga mata. Hindi na ako nakasagot ng unti-unting manlabo ang aking paningin. Hanggang doon ko na lamang narinig ang tinig ni Zarina. Masasakit ang aking katawan at nangihina ako nang magkamalay ako. Ramdam ko ang patches na nakapatong sa noo ko. Mabuti naman at okay ka na. Si Daddy ang bumungad sa akin. Alam mong malapit na sa inyo ang kubo natin. Bakit hindi pa kayo roon tumuloy nang hindi kayo naulanan? Alam kong galit siya base sa tono niya. Nagbaba ako ng tingin. Ginawa ko yun dahil umaasa ako na makikilala ako ni Zarina. Ayos naman ho ako, saad ko. May maayos bang ganyan kataas ang lagnat? Galit na Anya pa, tsaka ako iniwan. Zarina's point of view. Sumama ka sa pinsan mo, iha. Dalhan mo ng mainit na sabaw si Eight. Balita ko'y inatake raw ng sakit niya at nilalagnat ngayon. Ani Tia habang hinahalo ang sopas na niluluto niya. Tag-ulan na ngayon kaya bagay na bagay yon. Umakyat ako sa kwarto para magsuot ng pangginaw. Panaka-naka pa ang ulan kaya minabuti ko nang magsuot ng ganon. Paglabas ko ay nakagayak na ang dadalhin namin. Mahina ang baga ni Eight, lalo na sa lamig, kaya nga hindi yun nagiinom. Ani Stort nang nasa biyahe na kami. Hindi mo ba natatandaan na sinumpong din niya ng sakit ng mga bata pa kayo? Nilingon ko siya. Aha? Naguguluhang saad ko pero tinawanan lang niya ako. Don't tell me, hindi mo yun natatandaan? Si Sungit, yung kalaro mo. Giit niya sa akin. Kaya nga natatawa ako tinawag mong bartender ang isang tigapagmana ng ekta-ektaryang lupain dito sa Islas de Concepcion. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng katotohanan. Kaya niya ba ako sinasabihan ng laitera at judgmental? Pero bakit hindi niya agad sa akin sinabi? Naputol ang pag-iisip ko nang magsalitang muli ang pinsan ko. Pero wag ka mag-alala. Si Zerafin ang gusto niya kaya ayos lang na makita niyang magaspang mong ugali. Humalakhak na naman siya. Bakit si Zerafin? Kailan pa sila magkakilala? Natapos ang pag-iisip ko nang huminto ang kotse. Narito na kami sa mansyon. Mansyon kung saan ginanap ang party nung nakaraan. Kaya ba siya narito nung nakaraan ay dahil bahay niya to? Gusto kong sampalin ang sarili ko dahil sa mga katangahan na pinagsasasabi ko sa kanya. Mula sa kinatatayuan ko ay tumingal ako sa veranda kung saan ko siya nakita nung gabi na yon. Kung kailan pinatibok niya ng mas mabilis ang puso ko. Alika na, pasok na tayo. Ani Stort, nahawakan ko ng palihim ang aking dibdib. Ang katotohanan na may ibang mahal ang lalaking matagal ko nang hinihintay ay nagdudulot sa akin ng matinding kirot. Magandang umaga, Tio Steve. Si Stort ang unang bumati. Ngumiti yung matanda ngunit sa akin siya nakatanaw. Huhulaan ko, iyan ang bunsong anak ni Gregor. Tawang Anya habang nakatanaw sa akin. Nahihiya akong ngumiti. Napakaganda mong talaga, iha. Pamumuring Anya pa. Ibigay mo na yan.
Bulong sa akin ni Stuart. Tila ba nag-aalangan siya sa daddy ni 8. Nagpadala po si Tita Georgie ng mainit na sopas para kay 8. Saad ko. Narinig kong tumawa siya. O sige, dalihin mo na sa itaas. Mataas pa rin ang lagnat niya. Anya. Amelia! Malakas na sigaw niya. Dumating yung matanda na siyang sumunod din sa amin ni 8 kahapon. Ihain mo ang sopas na dala ng binibining ito. Utos niya, matapos ay nilagpasan kami at naglakad ng palabas. Una na ako sa'yo, ani Stuart. Tumangulang ako tsaka sumunod dun sa Amelia. Sana ikaw na ang gumamot sa pusong sugatan ng alaga ko para naman mabawas-bawasan ang pagsusungit niya. Napatawa ako nang sabihin niya yon. Inagaw kasi ni Sertres ang babae na gusto niya eh. Hindi kaya yung lalaki na nakilala ko din sa bar? Naglakad kami paakyat ng hagdan kung saan naroroon ang kwarto ni 8. Kasabay noon nang lumabas si Stuart. Oh, saan ang punta mo? Takang saad ko. Sa labas. Tapos na kami mag-usap eh. Ngising anya. Tuloy ay lalo akong kinabahan. Pagtapat ko sa pinto ay pinagpihit ako ng siradora ni Aling Amelia para makapasok ako. Nakatanaw siya sa akin habang palapit ako. Ang mata ko ay nanunuri sa kabuuan ng kanyang kwarto. Hanggang sa mapa ko ang mata ko sa maliit na frame at may pictures ng 2 bata. Ako yung batang babae at si Sungit yung batang lalaki. Napakurap akong naglingon sa kanya. Nakapako lang sa akin ng mata niya pero ang mata ko ay lumagpas sa kanya at dumapo yun sa picture frame na nasa side table niya at si Seraphine ang naroroon. Pakiramdam ko ay nanikip ang dibdib ko. Nagpadala ng sopa si Tita Georgie. Saad ko pero hindi niya inaalis sa akin ang paningin niya. Pasensya ka na dahil sa akin nagkasakit ka pa. Wika ko nang mailapag ko ang sopas. Do you recognize me? Hindi na ba ako turn off sa'yo kasi hindi ako bartender at simpleng mambubukid? Alam kong wala naman siyang ibang pinakakahulugan pero nakonsensya ko. Sorry sa inasal ko. Nakalabing saad ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi para hindi ako mukhang kahiyahiya sa tuwing tatawagin kitang bartender? I find it cute. In fact, hindi naman big deal yun. Ngumiti siya. Maayos ka na ba? Siguro, kasi nakita na kita. Tumayo siya. Tsaka naglakad papunta sa table na pinagbabaan ko ng sopas. Nakapajama siyang gray at white shirt. Ang katawan niya ay patunay na may salitang perpekto. Bakit pala may picture ako sa'yo? Maya-maya ay saad ko. Ikaw yung bata na kalaro ko noon. Nagpaulan ako dahil sa'yo. Naalala mo man lang ba ako? Puno ng emosyon ng kanyang mata nang tanawin niya ako. Kung ganon, bakit ka may picture ni Seraphine? Lakas loob na saad ko. I thought it was you. Kaya ako yun ginawa sa'yo sa bar. Nagbaba siya ng tingin. Bago ako dalhin sa ibang bansa ni Daddy, nakita ko yung bata na palaging nasa bahay niyo. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya. And she said it was Seraphine. I fall for her nang wala akong kaalam-alam na hindi pala ikaw yon. She tricked me at hindi ko alam kung bakit. May feelings ka pa rin ba sa kanya? Kahit na may boyfriend na siya? Nag-aalalang tanong ko. Tinanaw ko siya. At hindi ko mahulaan kung anong laman ng isip niya nang tumango siya. Yeah, I still have. Pakiramdam ko ay may kumurot sa akin. Nako, baka hinahanap na ako ni Stuart. Tarantang saad ko. Tsaka humakbang nang hilahin niya ang kamay ko para pigilan ako paglabas. Nilingon ko ang kamay niya. Talk to me, even just for a little minute. Pakiusap na anya ngunit tipid akong ngumiti. Tsaka umiling. Matapos ay purasahan kong kinuhang kamay ko ng dahan-dahan at nagmamadaling naglakad palabas. Wait, Zarina! Dinig kong tawag niya sa akin pero mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Hanggang sa abutan ko si Stuart na kausap ang daddy ni 8. Uwi na tayo. Kabadong saad ko tsaka akong ngumiti kunyari. Matapos ay nagpaalam ako kay Tito Steve at sumakay na rin. What happened? Bakit bigla-bigla kang nagaya dyan? Ani Stuart, pero umiling lang ako, tsaka hindi na nagsalita pa.
Pagdating sa bahay ay nagdiretso ako kaagad sa kwarto. Ano nangyari? Bakit mukhang hindi maganda ang mood ng pinsan mo? Inasar niyo na naman ba siya? Nag-aalalang tinig ni Tita Georgie pero hindi ko narinig ang sagot ni Stuart. Alam kong okay lang ako, hindi ba? Saad ko sa sarili ko pero napapikit ako ng mariin. Hindi ko alam na narito na siya. Ang alam ko ay sa ibang bansa na siya nakatira. Kaya nga ayaw na ayaw kong pumunta rito dahil maaalala ko lang siya. Pero matagal na yon. Nasa 18 years na yata o mahigit pa. Kaya bakit ako nakakaramdam ng ganito? Ano naman kung hindi akong gusto niya, hindi ba? Zarina, iha, hindi ka ba tutungo sa hasyenda? Ngayon ang ani ng mangga doon para sana masilayan mo naman kung papaano yun anihin. Naroroon naman ang pinsan mo. Tawag sa akin ni tita isang umaga. Madalang na akong lumabas ng kwarto, lalo na't napag-alaman kong nariyan si Eight. Sino raw po yung kasama niya ron? Saad ko habang pababa ng hagdan. Pagliko ko ay natanawan ko si Eight na topless at maong na pantalon lamang ang suot. Bit-bit ang isang basket ng hinog na mangga at balot ng pawis ang kanyang katawan. Sandali pang nagtagpo ang mata namin kaya't mabilis akong umiwas. Tsaka naglakad paakyat pabalik sa kwarto. Ilang minuto rin nang mapagitla ako dahil sa sunod-sunod na katok sa kwarto ko. Iha, wala na si Eight. Pinagtatawanan ka't para ka daw nakakita ng multo nang makita mo siya. Kahit si tita'y tumatawa habang sinasabi yon, kaya't napalabi ako. Hindi ako sumagot nang magring ang phone ko at si daddy ang tumatawag. Ano anak? Kamusta ang ani ng mangga? Hindi ba mainsekto? Sabik na ani niya sa linya. Dad, ngayon pa lang po ako pupunta eh. Babalitaan ko na lang po kayo. Bagsak ang mga balikat ko na lumabas na naman ng kwarto. Tita, tutungo na po ako roon. Saad ko. Sasabay ka? Naroroon na naman si Eight habang pinaiinom sa labas ang kabayo niyang si Hammer. Akala ko po ba umalis na yan? Mahaba ang ngusong saad ko. Oo nga, umalis na dito sa loob kasi nasa labas na siya. Napangiwi ako sa korne ng joke ni Tita Georgie. At saan ako sasakay? Diyan? Turo ko sa kabayo niya nang lumabas ako. Sa shortcut naman ang daan natin kaya mabilis tayong makakarating doon. Hindi rin naman kita pababayaan. Nakangiting ani ni Eight habang ang mapuputing ngipin niya ay kumakaway sa akin. Umirap ako. Hindi ko na mabilang kung nakailang pag-irap na ang mata ko habang nakatanaw sa maskuladong likod ni Eight. Humawa ka sa akin. Mahirap ka pa namang saluhin dahil baka pintasan mo na naman ako. Natatawang Anya dahil sa paggalaw ng balikat niya. Pwede ba? Itika mo yung bibig mo. Naiiritang saad ko. Dumagdag ka pa sa init ng panahon. Reklamong saad ko. Bakit? Dahil hata ko. Tawang Anya na naman. Nang hindi ko natiis ay hinila ko ang tenga niya dahilan ng pagdaing niya. Aray parang nung nakaraan. Emotional mo ko kung saktan. Ngayon naman physical na. Ano pa kaya nga abutin ko kapag niligawan na kita? Napapailing na Anya. Ano bang sinasabi mo? Inis na saad ko. Tsaka ko hinampas ang balikat niya kung saan ako nakahawak. Ho! Pinatigil niya si Hammer matapos ay nilingon ako. I was saying na kinuha niyang dalawang kamay ko. Matapos ay iniyakap niya yun sa bewang niya. Kumapit kang mabuti sa akin dahil hindi pa kita masasalo sa ngayon. Paliwanag niya. Matapos ay narinig ko pa ang paghagikik niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa hindi maipaliwanag na nadarama. Nagpatuloy na naman kami. Matapos ay nagsalita na naman siya. Iniiwasan mo ko, right? Anya, hindi ko pamilyar ang daan na dinaraanan namin. Dahil ba sinabi kong may feelings pa rin ako sa kapatid mo? Kahit na alam kong ikaw ang pinangakuan ko nung bata pa tayo? Napasinghap ako. Hindi ko alam kung anong meron sa amin ngayon. Para bang mula nang malaman namin kung sino kami sa buhay ng isa't isa, ay may nabago na. Aaminin kong biglang napalagay ang loob ko sa kanya. Long time crush ko siya dahil akala ko ikaw siya. At sa mahabang panahon na yon, ay napakahirap nung limutin sa isang iglap. Lalong tumambol ang puso ko. Hindi ko pa nararanasan ng ma-break up.
Kaya nga hindi ako nagbo-boyfriend eh. Ngayon pa yata mangyayari yun. Huminto kami sa isang malaking kubo. Balot ng barnis ang kubo na yon at napakaganda. Nababalutan ng magagandang halaman ng harapan. May poso at batya na gawa sa yero. Nauna siyang bumaba. Matapos ay inalok niya ang kamay niya sa akin para alalayan ang pagbaba ko. Inabot ko yun. Ngumiti siya ng matamis. Ang lambot ng kamay mo. Pamumuri niya. Kaunting-kaunti lamang ay baka sumabog na ako rito. Humakbang ako at akmang aalis na nang hatakin niya ang kamay ko. Saan ka pupunta? Nakangiti na naman niyang tanong. Ano? Sa amin? Nakagat ko ang ibabang labi ko pero lalong lumakas ang tawa niya. You chose the wrong way, miss. Anya pa. Hintayin mo kasi ako. Itinali niya si Hammer sa lilim ng malaking puno. Matapos ay sumabay sa akin. Hindi pa ako tapos sa mga sinasabi ko. Anya nang makalabas kami sa kubo na yon. Makakalaya ako sa bangungot na ginawa ng kapatid mo kung papasok ka sa buhay ko. Kusang huminto ang mga paa ko nang sambitin niya yon. Tinanaw ko ang mata niya na nangungusap. Help me to unlove her. What should I do? Hindi ko alam kung saan galing ang sinabi kong yon. Basta ang alam ko lang ay natatangay ako ng emosyon ng kanyang mga mata. Give me a wildfire to burn these feelings. Anya, patungkol sa maling nararamdaman niya para kay Serafine. Humakbang siya pasulong palapit sa akin habang ang paningin niya ay nakapako lang sa akin. Napalunok ako hanggang sa ngumiti siya. Cute. Anya, matapos ay pinisil ang pisngi ko. Alika na. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang tampo ko ng halos 2 linggo ay nabura niya ng ganoon lang kabilis. Binitiwan niya ang kamay ko nang matanaw na namin si Stuart na abala sa pagbibilang ng mga mangga na nasa ratan na malalaking basket. Mas malaki ang inani ngayon, Zari, kesa nung nakaraang panahon ng mangga. Nakangiting Anya. Mabuti naman, saad ko. Iiwan ko muna kayo. 8, pakibantayan na lamang ang pag-harvest ha. Babalik ako kaagad. Saad ni Stuart. Pinanood ko sila na magkarga sa truck. Ang mga ugat sa braso ni 8 ay kitang-kita ko. Lalamunin lamang ng katawan niya ang maskulado ring katawan ng aking pinsan. Pag-alis ni Stuart ay namewang si 8. Tinatanaw ang pag-aani sa katirikan ng araw. Ang mga pinya rin ay sinisimulan ng pitasin. Nang walang ano-ano'y nag-alis ito ng pang-itaas na damit. Humarap siya sa akin at iniabot ang t-shirt niya na umaalingasaw ng pabango. Keep it, please. Nakangiting Anya. Dumako ang aking mata sa abs na nasa tiyan niya. 8 tipak yon na hindi mo aakalaing may ganun palang talaga. San ka pupunta? Nag-aalalang saad ko. Sisilipin ko ang pag-aani ng pinya, Anya. Pero kailangan ba talagang wala kang saplot pang itaas? Ngiwi kong saad. Inaakit kita, hindi ba halata? Nakangising Anya. Nariyan na naman ang mapuputing ngipin niya. Nangihina ako sa paraan kung paano niya akong ngitian. Baka sakaling mahulog ka. Ngayon pa lang, mukhang desidido na akong saluhin ka. Natatawang Anya na ikinalabi ko. Umalis ka na nga. Kunwari ay naiinis na saad ko. Pero sa totoo lang ay nangihina ako sa mga banat niya. Naupo ako sa lilim ng punong mangga habang pinanonood ko ang masayang pakikipag-usap ni It sa mga tao. Ang paggalaw ng balikat niya ay nagpapangiti sa akin ng husto. Bartender to senyorito? Napapailing ako. Ano nga ba kasing nakain ko at pinagkamalan kong barista ang gwapong gaya mo? Nasabi ko habang nakatanaw sa kanya nang may magsalita sa tabi ko. Kung ganon, ikaw pala yung bagong salta dito sa La Concepcion? Napagitla ako na bumungad yung mukha ng lalaki na nasa bar na nakilala ko. Ang kapatid ni 8. Hello. Nahihiyang saad ko. Katambal ang kaba. Napatayo ako nang maupo siya sa tabi ko. Matapos ay umugong ang malakas niyang pagtawa. Si 8 ang kasama mo? Hiwalay na kami ng babaeng gusto niya. Kaya tsak na magiging sila na. Ngumisi siya. Ang puso ko'y para bang kinurot. Ang isipin na pati ang lalaki na dati ay kakampi ko
ay kukuhanin din sa akin ni Zera ay talagang nagdudulot ng kirot sa akin. Puno ng insecurities ang aking katawan pagdating kay Zerafin. Kaya nga lumaki akong pasaway dahil lahat ng atensyon nila daddy ay nasa kanya. Dahil sa malalim na pag-iisip ay huli na nang namalayan kong narito na yung lalaki sa tabi ko. Akmang iipitin niya sa tenga ko ang ilang hibla ng buhok ko. Kaya't umiwas ako kasabay nun nang marinig kong malakas na tapik palayo sa akin ng kamay na iyon. Magpasalamat ka dahil huli akong pinanganak. Kung hindi, matagal ko nang binuray ang mukha mo. Malaking boses yun mula sa likod ko. Huwag mong hahawakan si Zarina. Kung ayaw mong pati ang apelyido natin, ay putulin ko na. Dinampot ni Eight ang kamay ko at akmang aalis na kami nang magsalitang muli ang kapatid niya. We broke up. Napahinto si Eight. Nakagat ko ang labi ko. Narinig ko ang matunog na tawa ni Tres mula sa likod na bumabaon sa puso ko. Para bang wala pa siyang ginagawa ay nasasaktan na ako. Sa kasamaang palad ay tumulo ang butil ng aking luha. Kesa makita nila yon ay minabuti kong hingin ang kamay ko pabalik. Matapos ay patakbo kong umalis. Zarina! Tawag ni Eight sa akin. Pero kahiya-hiya naman kung lilingon pa ako. At the heck, malutong na mura niya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya basta ang alam ko lang ay kailangan kong lumayo. Malapit na ako sa kubo nila na yari sa kawayan nang may humigit sa pulsuhan ko. Ano ba? Malambing na anya matapos ay nakita ang luha sa mata ko. Wait, umiiyak ka ba? Bakit? Nag-aalalang anya pero tumatawa. Kaya lalo akong nainis kaya itinulak ko siya. Tsaka mo na ako papasukin dyan sa puso mo pag wala na akong kaagaw. Gigil na saad ko, tsaka ako tumakbo papasok sa kubo. Isinara kong pinto. Nang iharang niyang kamay niya, ay dahilan yun para maipit siya. Aray! Daing niya, kaya taranta ko yung binuksan kahit pabasa pa ng luha ang aking mga mata. Pero ngumingsi siya, tsaka mabilis na pumasok. Lumabas ka, ayoko makasama ka. Saad ko. Pero ngumiti na naman siya. Nagsiselos ka? Naninigurong anya. Pero tinignan ko lang siya ng masama. Silence means yes. Cute-cute ko. May kung anong kumiliti sa akin nang sabihin niya ang salitang ko. Bakit ako magsiselos? E di dun ka. Babalik na ako sa Maynila. Wala ako ron. Ngising anya na naman. E ano naman? Umirap ako pero hinila niya ang bewang ko palapit sa kanya. Naupo siya sa papag na yari sa kawayan habang hindi pinakakawala ng bewang ko. Napakaselosa mo. Ngiting anya habang nakatingala sa akin. Salubong lang ang kilay ko habang nakatanaw sa kanya. I find it cute. I love that. Kung ganyan ka, wala na talagang nakakaagaw pa sa akin. Panunokso niya na ikinairap ko. Listen to me, okay? Dapat handa ka na may mga ganun akong reaksyon dahil hindi pa sarado ang puso ko para kay Zera. Nangungusap ang kanyang mata. At para magawa ko yun, ano nga yung gagawin mo? Giving you a wildfire to ease your wrong feelings. Nahihiyang saad ko. Ngumiti siya. Matapos ay hinila ko. Napaupo ako sa kandungan niya habang titig na titig siya sa mga mata ko. Yung nag-harvest, saad ko. Patapos na sila. Sinabi ko na rin kay Stuart na mauuna na tayo dahil baka abutan ka ng ulan. Ang mata niya'y nakatanaw lamang sa akin hanggang sa bumaba yun sa aking labi. Kusang pumikit ang aking mga mata nang magdampi ang labi namin. Ang malamig na panahon ay nababago dahil sa ginagawa namin. Ang kamay ni Eight ay umaalalay sa bato ko para mas mahalikan niya ako ng gusto. Tumugon ako sa halik niya hanggang sa bumaba ang kamay ko sa dibdib niya. Pagapang sa likuran niya. Liligawan na kita, Zarina. Anya nang bitawan ng labi ko. Pero ayokong maging rebound, Eight. Nag-aalalang saad ko. You'll never be a rebound. Maaaring ang ate mo nga ang matagal kong ginusto. Pero nasisiguro kong ikaw ang panghabang buhay na mamahalin ko. Narinig ko ng malinaw ang mga sinabi niya. Kahit na malakas ang pagpatak ng ulan, kasabay ang pagkabog ng aking dibdib. Iginiya niya ako patayo, matapos ay humakbang pasulong na siyang pag-atras ko naman.
Isinandal niya ako sa kawayang pader ng bahay at muling hinalikan. Your wait is over. Bulong niya sa tenga ko. Sayong-sayo na ako. Anya pa. Tsaka bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. Ang mga kamay niya'y naglalakbay sa magkabilang gilid ng aking katawan. Siguro nga ay nababaliw na ako. Hindi ko na alam kung papaano kong kokontrolin ang aking sarili nang bumaba sa collarbone ko ang paghalik niya. Nang may biglang kumatok sa labas, dahilan ng pareho naming pagpigil ng aming mga hininga. Inayos ko ang aking sarili bago binuksan ni Eight ang pinto. Naroroon si Aling Amelia at may dalang payong. What are you doing here? Alam kong galit si Eight pero hindi siya pinansin ni Aling Amelia. Sa halip ay sa akin siya tumingin at ngumiti. Kaya ngumiti rin ako. Matapos ay naipit ko ang aking labi. I'm asking you, Amelia. Ulit ni Eight. Sinusundo ho kayo. Umalis na po si Don Steven eh. Ibinili niyang sunduin kayo kung sakali na umulan. Umirap si Eight tsaka naglingon sa akin. Let's go? Tanong niya. Kaya tumango ako. Inalalaya niya ako hanggang pasakay ng van na itim. Magkatabi kami sa likod habang hawak niya ang kamay ko. Kung sa bahay ka na lang kaya matulog. Nakalabing anya. Bagay na ikinalaki ng aking mata. Sira ka ba? Baka pagalitan ako ni Tita Georgie. Depensa ko. I ask for her permission. Anya. Pero umiling ako. May next time pa naman. Kaya wag muna sa ngayon. Lumabi siya tsaka tumango. Tapusin mo muna yung dapat mong ayusin. Hinawakan kong pisngi niya tsaka ngumiti. Napansin ko ang pagtitig sa amin ni Aling Amelia habang nakaupo sa katabi ng driver. Sabay namin siyang nilingon ni Eight at nakatanaw nga siya sa amin habang nakangiti. Para bang natatouched sa tagpong nasasaksihan. Kaya mabilis kong binitawan ang mukha ni Eight. Napanguso siya. Tsaka masamang tinanaw si Aling Amelia. Eyes on the road, Amelia. Singhal niya. Nang huminto kami sa tapat ng gate nila Tita Georgie, ay ayaw pa sanang bitawan ni Eight ang kamay ko. Sa amin ka na matulog, please. Nagpapakyut na anya, pero tinawanan ko lang siya. Dalawin mo na lang ako bukas. Saad ko, tsaka ako hinagka ng pisngi niya ng mabilisan, pero nahuli pa rin kami ni Aling Amelia. Kaya patakbo na akong bumaba dahil sa hiya. Pagpasok ko, ay masayang nagtatawanan sila Tita Georgie, kasama si Daddy, Mommy, at Serafin. Mararamdaman ko na naman sana ang pagiging itsyapwera nang tawagin ako ni Tita Georgie. Zarina iha, alika! Tawag niya habang nakangiti. Ikinikwento kita sa kanila kung gaano kakasaya rito. Nakangiti pang ani ni Tita Georgie. Totoo ba anak? Ani Mami, nang magbeso ako sa kanya. Nakatanaw sa akin si Serafin. Bala ko pa namang pabalikan ka na sa Manila dahil gusto ng ate mo na magbakasyon rito. Popo, tinanaw ko si Zera. Nakangiti siya sa akin. Hindi ba dapat ay masaya ko? Kasi yun ang gusto ko, ang bumalik sa Manila. Alam ko rin naman kasi na ayaw mo rito. Baka pinipilit mo lang ang sarili mo. Ani Zera, habang nakangiti. Kung yun po ang gusto nyo, saad ko. Maayos po ang pananim, Dad. Marami raw pong ani ngayon kumpara nung nakaraang season. Napagod nga po yata ako eh. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. Matamlay akong naglakad paakyat. Ibinagsak ko ang aking katawan sa kama nang mag-vibrate ang phone ko na di-keypad. Hi there. Pahinga ka ng maayos. See you tomorrow. Napangiti ako pero naroroon ang pag-aalala dahil narito na si Zera. Maaaring magbago ang lahat. Oras na magkita sila. Ibinaba ko ang phone ko. Tsaka ako pumikit nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Zarina iha, si Tita Georgie. Dumilit ako matapos kong maramdaman ang paghaplos niya sa buhok ko. Gusto mo pang magstay dito, tama? Bumangon ako. Kinuha ni Tita ang kamay ko at hinaplos yun. Hindi ko po inaakala na magugustuhan ko dito, Tita Georgie. Narinig ko ang impit na kilig sa kanya. Sabihin mo kung bakit nga ba nagustuhan mo rito. Tipid akong ngumiti. Nagkita na po kami ni Sungit. Lalo siyang ngumiti dahil sa sinabi ko.
Ang kaso po ay nariyan na si Zera. Bigla akong binalot ng lungkot. Magtiwala ka. Kung kayo talaga. Anya pa, tsaka hinag ka ng aking noo matapos ay lumabas na rin. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi ay talagang hindi ako inaaya ng antok kaya nagdesisyon akong lumabas ng kwarto at uminom ng tubig. Eksakto nang makita kong bukas pa ang ilaw sa kusina. Naroroon si Zera, kaharap ang laptop niya. Esteban, it was just a mistake. Napigil ko ang aking paghinga nang marinig ko ang pangalan ni Eight. Akala ko magiging masaya ko kay Tres, pero puro sakit lang ang idinulot niya sa akin. Giit na anya. Narinig kong buntong hininga ni Eight. Tahimik ng paligid, kaya kahit bulong ay naririnig kahit malayo. Hindi ako laruan, Serafin. Nagsinungaling ka sa akin. You pretended to be a different person. Nakita kong pagkagitla niya. Leave my brother, but don't ever go back to me. Napakurap si Zera. Nagkita na kayo? Nauutal na anya. Ako ang pinatutungkulan niya. But ako pa rin naman ang babae na minahal mo sa mahabang panahon, hindi ba? Mahal kita, Esteban. Paliwanag na anya. Hindi ko alam kung bakit nangilid ang luha sa mata niya. Ang lungkot at kaba na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Bumaba ako sa hagdan at tumungo sa kusina. Nilapitan ko si Zera, bagay na ikinagulat niya. Maski si Eight ay hindi inaasahan na makikita ko. Gulat na gulat siya habang nasa tapat ako ng kamera. Matapos ay malakas na sampal ang isinalubong ko kay Zera. Zarina! Alalang ani ni Eight pero hindi ko siya pinapansin. All this time, tiniis kong lahat. Mom and Dad's attention, phrases from them na dapat meron din ako kasi anak din naman ako, hindi ba? Namasa ang luha sa mata ko. You are the protagonist while I'm antagonist. Ikaw ang anghel at ako ang devil. Tanggap ko naman yun eh. Pero ang hindi ko matanggap, huwag ka namang maglaro ng feelings. Kasi hindi tayo pare-pareho. Nagpanggap kang ako? Talaga ba? Hindi makapaniwalang saad ko. Hindi porket hindi mo nagustuhan sa isa, ay lilipat ka na sa iba, Zera. Tumalikod ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Zarina, I'll go there, please. Dinig kong ani ni Eight pero hindi ko siya pinapansin. Umakyat ako sa kwarto ko at doon umiyak. Oo, nagsiselos ako. Gusto ko ako lang ang kausap niya. Pero alam kong hindi ko yun pwedeng gawin dahil hindi naman bagay si Eight na pwede kong ariin. Sunod-sunod nagring ang phone ko pero hindi ko yun sinasagot. Binasa ko ang tadtad na mensahe mula kay Eight na nagsasabing nariyan siya sa labas at nais akong makausap. Dumungaw ako sa bintana at naroroon nga siya. Nakadukmong sa labas at mukhang pinapapak na ng lamok. Tinignan ko ang phone ko at mag-2:00 na ng madaling araw. Naroroon pa rin si Eight. Nagpa siya akong lumabas at mukhang naramdaman niya naman yon. Parang pinisil ang aking puso na makitang kalagayan niya ron. Mapupungay ang kanyang mata at mukhang antok na. Zarina, anya, tsaka tumayo at niyakap ako. Salamat, lumabas ka na. Anya pa, hindi ako nagsalita. Galit ka ba sa akin? Malambing na anya. Umiling ako pero hindi pa rin nagsasalita. Please, kausapin mo ako. Nakikiusap ang tinig niya nang bitawan ako mula sa pagkakayakap. Ano bang dapat kong sabihin? Pumiyok ang tinig ko. Hindi ko maitago ang sakit na nararamdaman ko. Nasasaktan ako, Eight. Noon ay hindi ko na napigil ang aking pag-iyak. Niyakap niya ako ng mas mahigpit habang hinahaplos ang aking likuran. Bakit? Bakit kailangan mo siyang kausapin ng hindi ko alam? Luha ang saad ko. Binitawan niya ako. Nagsiselos ka ba? Walang bahid ng panunokso o pagbibiro ang tinig niya. Basta, punuyo ng panunuyo. Sabi mo sa akin tapusin ko mga dapat kong tapusin, hindi ba? Kaya nung nag-message siya ay pumayag akong magkausap kami. At wala kang dapat na ikabahala dahil nakandado ko ng puso ko sa'yo. Naipit kong aking labi. Kahit papaano ay nabawasan ng bigat sa aking dibdib. Iginiya niya ako papasok.
Saan ang punta mo? Takang saad ko. Diyan ako sa sofa matutulog. Anya. Bakit? Bukas na bukas. Kakausapin ko ang daddy mo para mailigal ang relasyon natin. Anong legal? Ni hindi ka pa nga nanliligaw? Singhal ko. Pero ngumiti siya tsaka inipit ang buhok sa gilid ng tenga ko. Yan, ganyan. Dapat ganyan ka lang. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Magtiwala ka sa akin, okay? Anya pa. Tsaka hinag ka ng aking noo. Uuwi na ako. Pupuntahan kita bukas. Saad niya pa. Pinanood ko siyang makalabas hanggang sasakyan niya yung big bike na motor sa harap. Yellow green yun kaya kitang kita kahit nasa dilim. Kumaway pa siya sa akin bago tuluyang umalis. Kagat ko ang aking labi ng ilakwang pinto. Nang humarap na ako paakyat sa kwarto, ay napatalon ako sa gulat dahil sa masamang titig sa akin ni Stuart. Si 8 yun, tama? Seryosong anya. Napangiwi ako. Anong ginagawa nun dito? Humakbang siyang palapit sa akin kaya napaatras ako. Nililigawan ka ba ni 8? Tanong niya pang muli tsaka akmang hahakbang nang iharap ko sa kanya ang palad ko. Diyan ka lang. Pigil ko sa kanya. Kukurap-kurap naman siyang huminto. Bukas na ako magpapaliwanag. Saad ko. Tsaka ako nanakbo paakyat. Hoy Zari, naglilihim ka na sa akin ha? Atungal niya pero ngumiti lang ako. May mensahe naman si 8 sa phone ko nang silipin ko yon. Wag na wag kang lalayo sa akin. Mahihirapan ako magpaliwanag kapag nag-overthink ka. Good night. Sleep well, my queen. Napangiti ako tsaka pumikit. Inalala ko ang gwapo niyang mukha hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan ay sinadya ko ng maagang gumising. Tulad ng nakasanayan ko ay nakagayak na ang agahan. Naroroon si Zera, tahimik at hindi umiimik. Halina anak at kumain na. Si mami yon, medyo nanibago ako. Hoy, may utang ka sa akin ha? Ani Stuart. Tsaka ako bahagyang binangga. Paupo na ako nang may magsalita mula sa bukana ng pinto. Good morning po. Magalang na ani ni 8. Dala ang buke ng bulaklak. Nakatanaw sa akin si Tita Georgie habang makahulugang nakangiti. Pasok ka iho. Si Daddy ang nagaya sa kanya. Tinanaw ko si Zera. Nakatanaw siya kay 8. Sa ngayon ay wala akong nararamdamang inggit dahil nagtitiwala ako sa kanya. Masiglang ngiti ang isinukli niya. Maya-maya ay natanaw ko ang pagniwi ni Stuart. Tila ba nahuhulaan niya kung bakit narito si 8. Para din siyang si Manang Amelia. Chismosa. Napapangiti kong saad. Anong ginagawa mo rito? Si Zerafin ang nagsalita. Ngumiti si 8. Matapos ay iniabot sa akin ang bouquet ng bulaklak. Aakyat po ako ng ligaw sa bunso niyo, Tito Gregor. Nais ko pong legal niyong malaman. Naroroon ang paghanga sa mata ni Daddy. Si Mami naman ay nasapo ang kanyang bibig at tila siyang-siya sa sinabi ni 8. Habang ako, eto, sasabog na yata sa hiya. Umugong ang malakas na tawa ni Daddy. I expected all of this. Tatangu-tangungan niya. Magkababata kayo, kaya hindi malabong mangyari na ligawan mo ang maganda kong anak. Tila proud na anya pa. Parang gusto kong umiyak dahil ngayon ko lamang narinig ang matamis na salita mula kay Daddy. Kamuntikan pa nga akong magulat dahil kilala mo si Zerafin. Ani Daddy. Hindi na po siguro mahalaga yon, Tito. Ang mas gusto ko pong marinig ay kung papayagan niyo ba akong umakyat ng ligaw kay Zarina. Naitakip ko ang aking kamay sa aking mukha dahil sa hiya. Tayo na't mag-almusal iho. Alam kong kahit hindi ako pumayag ay ipipilit mo pa rin dahil lahi ka ni Esteban. Natatawang ani ni Daddy. Naupo si 8 sa aking tabi. Matapos ay nagsimula na siyang maging bangka. Ikinwento niya yung tagpo sa putika nang magkita kami. Oh, mabutit hindi ka sinaktan ng anak ko. Ani Daddy. Yung kabayo ko pong si Hammer. Gustong gusto niyang gantihan. Kahit nga po hanggang ngayon. Tawang saad naman ni 8 nang sumingit si Stuart sa mahaba niyang pananahimik. Abat, unfair naman yata to bro. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Kay Tito nagpaalam ka, samantalang sa akin hindi. Nakangusong anito.
Nginitian lang siya ni 8. Ibibigay ko sa'yo yung bagong bili kong kotse. Tawang saad ni 8. Yan, ganyan. Kailan bang kasal nyo? Binatukan ni Daddy si Stuart, ngunit pabiro lang naman. Loko ka, ipagbibili mong pinsan mo dahil lang sa kotse? Sita ni Daddy habang nakangiti. Dito naman, kotse yun eh. Si Zarina lang naman to. Turo niya pa sa akin. Abat talagang natatawang ani ni Daddy. Alam mo bang mahal na mahal kong anak kong yan, Stuart? Kaya tigilan mo. Gusto kong maiyak pero alam kong hindi itong oras para doon. Tinanaw ko silang lahat. Si Mami at Tita ay masayang pinanonood lang sila Daddy at ang pinsan ko. Napalingon ako nang kuhanin ni 8 ang kamay ko sa gilid at isalikop yon sa kanya. Walang ano-ano namang tumayo si Zerafine. Tapos na po ko. Anya, siya lang ang hindi nakikisali sa kasiyahan at alam naman namin yung pareho ni 8 kung bakit. Naglakad siya palabas at sinundan ko yon ng tingin. Ano naman nangyari dun sa anak mo? Si Mami ang nagtanong. Tinignan ko si Stuart at alam kong may idea din siya kung bakit ganoon si Zera. Kaya tinanguan niya ako. Wari sinasabi na sundan ko ang kapatid ko. Pupuntahan ko lang po sandali si Zera. Paalam ko. Tumayo ako't lumabas na. Inabutan ko siyang naroroon sa lilim ng puno at nakaupo ron. Nilapitan ko siya. Tumabi ako sa kanya. Ayos ka lang? Nag-aalilang saad ko. Nilingon niya ako. Matapos ay hinaplos ang pisngi ko tsaka ngumiti. Masaya ako na nakikita kitang masaya. Anya. Ngunit ang tinig niya ay punong-puno ng lungkot. Alam mo ba kung gaano kang kamahal nila Mami at Daddy? Ngumiwi siya at tila paiyak na. Dumarating sa punto na hinihiling kong sana ako na lang ikaw. Anya, hanggang sa tumulo na ang luha niya. Tuwing aalis ka, walang paglagyan ng pag-aalala nila. Pati ako pinagagalitan nila dahil hindi kita inaalala. Bata pa lang tayo, ikaw nang paborito nila. Kaya ako nagsusumikap na mag-aral at makapagbigay ng achievements sa kanila. Baka kasi sa ganung way, makuha kong atensyon nila. Nagsimula nang humagulgol si Zera, pero umiling lang ako. Hindi totoo yan, Zera. Ikaw kaya ang paborito nila? Giit ko pero umiling siya. Ayaw kanilang lumaking brat, kaya hindi nila yun gaanong pinapakita sa'yo. Kaya nga kahit alam kong mali na akalain ni Esteban na ako ikaw, tinuloy ko. Kasi baka sa ganoong way, makaganti ako sa'yo. Zera, tawag ko sa kanya. Mahal kita, Zarina. Mahal na mahal. Pero binulag ako ng inggit at paghahangad ng higit. Kaya hindi ko yun naipakita sa'yo. And I'm sorry. Sinserong Anya. Matapos ay niyakap ako. Niyakap ko rin siya ng sobrang higpit. At doon na bumuhos ang totoong bugso ng damdamin. Mahal na mahal din kita, ate. At tulad mo, puno rin ako ng inggit sa'yo. Pero kahit kailan, hindi ko iisipin na gantihan ka dahil mahal kita. Naramdaman naming pareho ang mainit na yakap ng panibagong bisig at sila Mami at Daddy yon habang umiiyak rin. Parehas namin kayong mahal. Walang etsapwera mga anak dahil galing kayo sa amin. Umiiyak na ani ni Daddy. Always remember how deep our love for the both of you. Walang sinisino at walang pinipili mga anak. Kinuwento namin kung papaanong nagkakilala si Zera at 8, pati na ang pakikipagrelasyon niya sa panganay na kapatid ni 8. Pero matagal-tagal na yon, kaya hindi na nagalit pa si Daddy. I decided to stay in Singapore, Dad. Gusto ko pong bumuo ng sarili kong good memories. Ani Zera, kinaumagahan nung nasa airport kami. Hinarap niya ako. Matapos ay hinaplos ang pisngi ko. Maging maligaya ka palagi ah. Tawagan mo ko kung magkakaproblema ka. Nandito lang si ate para sa'yo. Nakangiting Anya. Ibig na namang magluha ng mata ko pero pinigil ko yon. Humarap naman siya kay 8. Masaya ako na sa kamay mo hihinto ang buhay ng kapatid ko. Deserve niya na maging masaya. Sana lang ay huwag kang maging rason para lumuha siya, okay? Dahil babawiin ko sa iyong kapatid ko oras na ginawa mo yon.
Hindi kumibo si 8. Tumango lang siya at ngumiti. Sa huli ay yumakap lang siya kay Mommy at Daddy para magpaalam. Matapos ay tinawag na rin ang eroplano na sasakyan niya. Kaya pumasok na siya. Nakakalungkot lang dahil hindi talaga kami nagkasama ng matagal bilang magkapatid ang turingan. Palaging magkaribal at magkakompetensya. Pero masaya na rin ako. At least kahit papaano ay alam namin ang nararamdaman ng isa't isa. Makalipas ang 2 taon ay isinilang ko ang unang baby namin ni 8. Nakakatuwa dahil tumapat pa yun sa mismong birthday ni 8. Oh, dahan-dahan lang. Anya, habang inaalalayan ako pasakay sa van, nang ma-discharge din ako kinabukasan. Karga ni Manang Amelia ang anak namin. Kay bait na bata, hindi man lang pinahirapan ng mommy niya. Ani Manang habang pinagmamasdan ng gwapo kong anak. Hinawi ni 8 ang buhok ko na tumatabing sa aking muka habang tinititigan ako. Kahit ilang anak pa yata ang isilang mo, mananatili kang maganda sa paningin ko. Malambing na Anya. Naku senyorito, hindi po pwede dahil sariwa pang sugat ni Ma'am Zarina. Sita ni Manang Amelia. Nakangiwi at inis siyang nilingon ni 8. Bakit? Sinabi ko bang may gagawin ako kay Zarina? Sigaw niya. Ninisihan lang siya ni Manang. Animoy talagang nangaasar siya. Nagtawanan kami ni Manong Berting sa loob ng van. Siyang driver. Pag magkasama kasi si 8 at Manang, ay palagi na lamang silang nag-aasaran. Tahimik ang buong mansyon nang dumating kami. Inalalayan akong muli ni 8. Ipinagbukas niya ako ng pinto at parehas kaming nagulat. May handaan sa loob at naroroon din sila Mommy at Daddy, pati na ang Daddy ni 8. Nang lumabas sa gilid si Zera at may dalang banner at nakasulat ang mga katagang, "Can you get married?" Sa kabila nun ay lumabas si Tres, dala ang malaking box. Binuksan niya yon sa harap ni 8. Napatawa kami dahil sila nang nagpa-propose para sa amin ni 8. Oo, nagkabalikan din sila. Sinundan ni Tres si Zera sa Singapore at doon siya nanuyo. What is this? Kunot noong ani ni 8 pero nakatawa. Hindi kami makapagpakasal dahil nakaharang pa kayo, kaya kami na ni Zera magpo-propose para sa inyo. Paliwanag ni Tres. Tumawa si 8 tsaka kinuhang singsing na naroroon. Gold yan, si Daddy ang nag-sponsor. Tawang singit pa ni Tres. Paano ba yan? Mukhang wala na talaga tayong kawala. Nakangiting ani ni 8. Kahit naman wala sila, sayo pa rin naman ang bagsak ko. Tingnan mo nga, nagsiguro ka na. Inanakan mo na ako. Irap na saad ko, tsaka ako tumawa. Napuno tuloy ng tawanan ng buong mansyon dahil sa sinabi ko. Halika na nga. Ani 8, tsaka kinuha ang kamay ko at isinuksok ang gintong singsing. Matapos ay si Alice naman ang pinagkaguluhan nila. Ang aming anak. Ako si Zarina at ito ang pagtatapos ng aking kwento. Wakas.